Bayan, magandang gabi, no, ang Kuya Ed. Maka-comment lang kasi marami nagpuputakan tungkol sa assessment ko. It is only my own assessment, no, prior to the issue na pinaalis ng ika nga nila Tulfo, nila Soto, and the other, no, ang ambassador ng China. No. Malinaw din na ang sinasabi ko dito ay ang concept at ang pananaw na balanse at makatotohanan base sa history ng Pilipinas. And then the others continuously repair in the condition regarding history. Hindi nila din alam na 4 na beses isinalin-salin ang istorya ng Pilipinas upang may maitagong mga krimen regarding Aguinaldo and Bonifacio. And then the others na suspectively ang pagkamatay ni General Luna. Marami. And then the others is so on and so on. Ang sinasabi ko dito, bayan, ay kung bakit agree ako sa sa sistema ng pagpapalis, pero sa maayos na kaparaanan, communicated with respectful communications to the country that being concerned, kung bakit natin pinaalis at ano ang issue. It will take para magkaroon tayo ng gradual understanding sa kung ano ang magiging positive at negative outcome ng ating gagawin. Ibig sabihin, ang issue dapat pag-aaralan. Constantly, it is based to the narrative, kung bakit din, and the reason why, and concern, kung bakit natin gustong paalisin ang mga China o ang mga Chinese dito sa ating bansa. Well, gaya nga ng sinabi ko, since 1892, o 1910, 1936, 1956, and 1965, all of the sudden, lahat ito po ang activity ng Pilipinas ay may involvement ang China. Kasi nga nagkakaroon tayo ng kapabayaan tungkol doon sa mga ilan na constructive law na meron tayo regarding residency. And then on that act, again, it will take the what we call the reality of 1987, 86, 87 after the kick up of Ferdinand Marcos na nagkaroon tayo ng people's power. On that point, the act of the oligarch, the necessity of the power of the oligarch is started. Why Cory Aquino give them again and return on the particular company and etc. And also the power of engaging politically by this Chinese community of the Philippines. Ngayon, mapapaalis mo sila sa politikang sistema ng ating bansa samantalang ang iba ay tumatakbo sa kanila, magmula kagawad, kapitan, konsihal, mayor, vice mayor, congressman, and senador. Maaalis nyo sila? Di ba? No. Yun ang pag-aakala ninyo. No. Pero there is always existing of the power that being given, instructed and constructed, stated also doon sa batas natin, the law in our republic. Yun po ang ibig kong sabihin. Bilateral doon sa component, and narrative also, na kung bakit ayaw natin o ayaw namin. Why? The conditions of conflicted scenario of what we call the proxy war ay isa sa mga nagpapabigat na sitwasyon ng ating bansa. Kurap na nga ang putang inang ating bansa, adik na nga ang ating Pangulo, nakasubo pa tayo sa proxy war na which is hindi lang ngayon corruption ang problema ng Pilipinas. Maging ang security. Sasabayan pa tayo ng ilang mga naggagaling-galingan ng mga estupido katulad ng General Naaso, sasabayan pa ni Tarilla, sasabayan pa ng kung sino-sino, sausaw sa mga istorya, malalagay ang Pilipinas sa alanganin na sitwasyon ng ating bansa. Habang ang hangarin lang namin
ng aming samahan, kapatiran at kilusan ay magkaroon ng wasto at tamang kaisipan at pagkakataon upang mapangalagaan at ma-improve ng ating bansa ang ating likas na yaman, upang magkaroon tayo ng suporta at mapaunlad ang ating ekonomiya. Wala nang iba. Dahil kung nagawa ni Tiore, na si Tiore lamang at ilang grupo ng kanyang army ang unang-unang tumayo upang mapaalis ang kapangyarihan ng France at ng West na kung tawagin ay United States of Goddamn America, sa pangingialam nito to control using the CIA, ay nalalagay at naitayo ni President Ibrahim Tiore ang kanyang bansa sa maayos na kaparaanan at kalagayan, dahil na din sa kanilang pagsisikap na mapangalagaan at ma-improve ang likas na yaman. Bakit tayo? Trilyon-trilyon ang mga ninakaw at nawala ni isang poste ng haligi sa pagdevelop ng ating likas na yaman. At nalalagay pa ang likas na yaman sa delikadong sitwasyon dahil binibigyan at pinapahintulutan ng DNR ang mga illegal mining. Putang ina yan, instead na i-develop ang ating oil, ang ating gold, ang ating silver, ang ating copper, at ang ating metal upang masuporta ng pangangailangan ng taong bayan at ng ekonomiya ng bansa. Pero bakit? Aligaga kayo porkit sinabi lang, porkit pumabor lang ako na mapaalis. Bakit? Ang China lang ba? Pati ang India, pati ang Amerika, para matanggal at madala na nila ang putang inang yan. Sigurado ba tayo lilipad yung putang inang mga missile na yan? Hindi. Sa atin din yan pasasabugin. At yan ay mitya ng digmaang pangatlo kung inyong aalamin. Kaya wag kayong aaray. Dapat mag-aral din kayo. Magtanong kayo sa Google. Sa Siri na sinasabi ninyo, useless ang inyong mga cellphone. Hindi kayo nangungutana, hindi kayo nagtatanong. Tapos kung makapag-comment kayo mula ulo hanggang lupa, gago pala kayo eh. Hindi nyo baybayin yung mga sinasabi ko. Kung makakomment kayo, trolls kasi kayo. Oo, ang trolls ay paling kaliwa, paling harap. Gago kasi kayo eh. Mana kayo sa presidente nyo. Tanga. Inutil. Utang ina, sayang ang pagtitiwala ng taong bayan na mapabuti ninyo ang bansa. Hindi, ang pagtitiwala namin ay pinalitan ninyo ng korupsyon at pananamantala sa inyong posisyon. Mga animal mo.